Hello guys, welcome to Pan and Tasty channel. This is our second video for Excel 365. Sa unang video, pinakita ko at nag-overview tayo sa Excel software. Yung mga basic functions na pwedeng gamitin. Gumawa din tayo ng sample gamit ang formula na SUMIF at nag-try din tayong gumawa ng pie chart at bar chart. Ngayon naman, ipapakita ko ang difference ng SUMIFs, at gagawa din tayo ng VLOOKUP at saka HLOOKUP para masubukan natin yung mga iba't ibang formula. So okay, let's start. So ngayon, meron tayong set of data ng January, February, March, April. And then, nandito yung products ng mga sales simula nung January hanggang April. Nandito din yung mga sales quantity. Okay. Ngayon, gusto natin malaman ang sales ng January. Ngayon, gusto natin malaman kung ilan ang sales ng product A, product B, product C, at product D noong January. Kasi kung makikita mo itong data na to, halo-halo pa siya. Okay, so kailangan nating ma-sort yung data. Okay. So, ang gagamitin nating formula ay SUMIF. So, lalagay natin dito sa baba. Gagawa tayo ng reference. So, lagay natin dyan. So, apat na product yan, kaya apat na January. So, lagay din natin dito A, B, C, and D. Okay, since hanggang April siya, kompletohin natin. Gawa tayo ng, so kulang pa ng isa. Okay. Kopyahin natin. So, kailangan natin i-organize yung data para mas madali siyang magamitan ng formula. Okay. March. Tapos, April. Then, lagay din natin dito yung mga product. Yan. So, dito sa format na to, kailangan natin ma-sort yung data. So, lagay natin month, tapos product. So, yan. Medyo na-organize na siya compared dito sa nandito sa taas. Ayan. And then, lagay din natin yung sales. Ngayon, kailangan natin makuha yung total sales ng product A noong January. So, gagamitin natin formula dito, katulad ng ginawa natin sa unang video, SUMIF. So, SUMIF. Ayan. Sabi ng formula is, kunin daw yung range. So, select natin yung nasa January lang. Okay. Pagka-select ng nasa January, sabi niya, ano yung criteria? So, yung criteria, lalagyan natin ng quotation mark. And then, i-equals natin siya sa katabi niyang product. So, ayan. Kinukuha natin yung nasa January. Lagyan natin ng ampersand para ma-read yung cell. Kung ano location ng cell. Yan.
So, nilalagyan ng ampersand para ma-read yung value kung ano yung nasa E48. Pagka may criteria na tayo, lagyan natin ng comma. And then, sabi niya, sum range. So, balik tayo dito sa raw data. So, kailangan din natin select kung hanggang saan yung isa-sum na puro letter A or product A. Pagka meron na yan, enter lang. So, ayan. Lalabas dito na 51 ang total sales ng product A. So, lalagyan din natin yung iba. Isusunod natin si letter B. Ngayon, kailangan natin balikan tong formula na ginawa natin sa January sa product A. Kasi, kailangan natin ilock tong range. Kasi kapag hindi natin nilock yan, at kinopya natin, magbabago yung range natin. So, dapat nakapix siya dyan. Yan. So, kung natatanda natin, yung paglalak ng range is nilalagyan ng $sign. And then, yung shortcut na paglalagay ng $sign is F4. Okay? Yan. So, dito sa criteria, hindi natin nilagyan ng $sign. Kasi, para pag kinopya natin yung formula na to, susunod yung kung anong criteria natin. Sample. Yan. Kinopya natin yung nasa F48. Pinis natin sa F49. So, check natin. Pindutin yung F2. Pagka pinindot yung F2, yung criteria natin naka E49. So, tama yan. And then, yung range, ayun, hindi siya lumipat. Okay. Usual na nangyayari kapag walang $sign, lumilipat yung range. Okay. Bumababa siya. Pagka pababa yung kinokopya natin. So, gawin din natin sa natitira pa. Yan. Dito sa ano na to, nakasort na yung lahat ng product sales nung January. Okay, susunod naman natin tong February. So, equals ulit sum if and then open parenthesis. And then, sabi niya, gawin ulit natin yung range. Kukunin natin yung range dito. So, sa tapat ng February. Yan. And then, kasunod niyan is criteria ulit. Lagyan natin ng criteria. Ampersand para ma-read kung ano yung value ng criteria natin. So, letter A. And then, pagka may criteria na tayo, sum range. Saan kukunin yung range? Dito sa katapat niyang range natin. So, pang February siya. Okay? Tapos, huwag kakalimutan lagyan ng $sign tong range. Yan. Pagka meron na, pwede na natin i-copy, Ctrl-C lang, and then paste natin sa katapat na mga cell. So, automatically, yan, naka-select tayo sa February. And then, meron pang 2 buwan na March. Equals sum if, ulitin lang ulit natin yon. So, select naman natin yung March. And then, formula, criteria. So, ampersand.
And then, select natin yung katabi na magiging criteria. And then, alin daw yung isasum na range. So, inulit-ulit lang natin yung paggawa ng SUMIF. Huwag kalimutan, ilock natin yung range. Lagyan ng lock, $sign, para may lock. Okay. Kakopy natin sa mga natitirang product. Ayan. Na pang March. So, the last one is ito, pang April, SUMIF. Same formula. Then, quotation mark equals, quotation mark ulit, ampersand, tapos, yun, yung criteria natin. Alin daw ang isasum na range? Yan. Itong April. Itong katapat ng April. So, lahat ng letter A, pinagpa-plus-plus niya. Kapag ka meron na yan, lagyan ng $sign. $sign. So, may $sign, enter lang, and then kopyahin ulit natin. So, ayan ang lumabas. Ito yung ginamitan natin ng SUMIF. Lagyan natin ng so, ito yung formula na to. Maglagay tayo. So, itong column na to, ito yung ginamitan ng SUMIF. Kung mapapansin nyo, nagpaulit-ulit tayo ng paglalagay ng SUMIF. Masyadong malaki. Using SUMIF function. Yun. Ngayon naman, susubukan natin gamitin yung SUMIFs. Okay. Sales using SUMIFs. Using SUMIFs. Dito na pala natin lagay para mas maganda. Sales using SUMIF. Yan. So, tingnan natin ang pagkakaiba ng dalawa. Ito, kada buwan, gumagawa tayo ng formula kasi yung range lumilipat. So, dito sa SUMIF, naka-range lang to sa January. Okay. Gagawin naman natin yung gamit ang SUMIFs. So, equal SUMIFs. Yan. Sabi niya, alin daw yung isasum na range. So, dito sa isasum range natin is yung total. Isa-select na natin mula January hanggang April. Yan. Yun yung isasum range natin. Then, lagyan ng comma. Hinihingi niya yung criteria range. So, dito sa criteria range, isa-select natin yung simula January hanggang April. So, yan yung criteria range natin. So, hinihingi naman niya kung anong criteria doon. So, ilalagay lang natin yung equal sa January lang. January lang siya. Yan. Ampersand. So, yung magiging criteria niya dito. Yan. Okay. So, meron na tayong criteria 1. Kasunod naman itong criteria range 2.
dito sa criteria range 2, kailangan natin yung letter kung ano yung product. So, ayan. Pangalawang criteria. So, dito sa pangalawang criteria, na-select na natin yung criteria range 2. Ilalagay din naman natin kung anong criteria dito sa range 2 na to. So, ampersand, and then puntahan natin yun. So, yan. Select natin yung letter A. Kung may mga kung mapapansin nyo, dito sa sa SUMIFS, humihingi lang siya ng iba't ibang criteria kung ilan yung magiging yung reference natin. Okay. Yan. So, tapos na tayo. So, pareho na lumabas. And then, ang gagawin natin, ilock natin yung mga range. Lahat ng range, ilock natin. F4, para malagyan na ng $sign. Pati itong criteria range, lalagyan natin ng $sign para hindi lumipat. Itong criteria 1, hindi na natin kailangang ilock yan. Kasi dapat lumilipat yan. Yan. Okay. Lahat ng range ay nakalock na. Enter natin. So, ito na yung magic. Kopyahin natin yan. And then, i-paste natin sa baba. Hanggang April. So, dapat pareho nang lalabas yung itong mga sa column G, pagka pinis natin, dapat kapareho nang lalabas ng nasa F. So, subukan natin. 1, 2, 3, go. So, Fx, ibig sabihin, paste formulas. Yun. Check natin. January, let product A, 51. O, tama. Parehong 51. B, 13. So, kita naman natin, pareho siya. Pareho nang lumabas. Ang kaibahan lang sa ginawa natin dito lang tayo gumawa ng formula, nilock natin yung mga range, and then kinapi diretso pababa. Ayan. Isang beses lang. Dito naman sa using SUMIF, kada buwan gumagawa tayo ng panibagong formula. Kasi naka-select lang doon sa range ng kung anong buwan. Okay. So, yan yung difference ng dalawa. So, depende naman sa inyo kung ano yung mas madali. Para sa akin, mas madali yung SUMIFS. Kasi, isang formula lang gagawin mo. Select mo lang hanggang pinaka-dulo ng yung range. Pagka na-select mo na, i-copy-paste mo na sa kasunod na cell. Okay. So, yan po ang function kung paano gamitin ang SUMIF at saka SUMIFS. Ibig sabihin, kapag ka SUMIF, single criteria lang siya. Pero kung using SUMIFS, may letter S, so multiple criteria hanggang anong criteria yung hanggang kahit isang dang criteria siguro kaya. Pero di ko pa natatry yun. Okay. So, tapos na tayo sa SUMIF at saka SUMIFS. Dito naman tayo ngayon sa VLOOKUP and HLOOKUP. Okay. Ngayon, halimbawa, ito yung data natin. So, susundan na lang natin to. Depende sa sa pagkaka-organize natin ng data. Ito kasi pababa. And then, pwede nating i-arrange pa siya.
Sample ay mas gusto natin paiksiin. Gawin natin January, Feb, March, April. Okay, dito yung month. Dito naman yung mga product. A, B, C, D. Ngayon, para i-arrange natin ng ganito yung data, kasi gusto natin malaman kung yung product A ay pataas or pababa yung sales quantity. So, mas madali natin makikita kung improve, mas malaki yung sales ng B, mas malaki yung sales ng C. Okay. So, ang gagawin natin dito, hahanapin natin yung product A. Product A sa January. Okay. So, equals B lookup. Ano yung lookup value natin? Ito. Lookup value yung product A. Product A, tapos lulookup natin siya sa January. Yan. Okay. Ito gagawin talaga dito naka per month. Kasi hindi kaya ng bilookup yung multiple criteria dito. Pwede siguro kung may mga iba pang function, pero ang alam ko pa lang, dito pa lang sa function na to. So, ayan, naka-select si product A dito sa pang January. So, hahanapin niya sa array na yon, pang ilang column daw siya. So, ang bilang nito, ito yung column 1, column 2. So, column 2, ilalagay natin. And then, true, approximate match, false, exact match. So, true, alam ko nilalagay dyan ay 1. Pagka false naman, dapat exact match. So, is 0. Yun yung katumbas niya. So, 0 ilalagay natin para exact match. Yan, dapat ang lalabas dito ay 51. Yun. Okay. Meron tayong unang formula. So, katulad ng ginawa natin kanina, ilock natin yung array. Ay, mali. Sorry. So, ilock natin yung array. Kanina yung range, ngayon naman is array. Yan. Ngayon, kapag kakinapin natin to, so, gagawin din natin sa February, March, at saka April. Yun. Yun na nga, nangyari. So, ang secret lang nito ay lilipat lang natin tong array na to sa pang February. And then, enter. Uy, wala pa rin lumabas. Okay. So, may error akong nagawa. Ayan. Yung nilulookup value ko is lumipat. Ayan o. Dapat nasa E72 lang siya. So, para hindi siya mag-error, kailangan natin ilock tong 72. Ayan, lagyan natin ng $sign para mag-lock siya dyan. And then, pwede natin i-copy, Ctrl-C, and then, paste, formulas, enter. Yun lang. So, puro 51 ang lumabas. Kasi, hindi lumipat yung array natin. So, dito sa February, pwede na natin i-drag yung array. So, select lang natin. Pag lumabas yung 4 na arrow, pindutin ang left click,
tsaka i-drag. Yan. 96. Tama ba? 96? Okay, ayun. And then, ito naman, kailangan din natin lipat sa March. Pwede natin drag yan. Enter. So, 58. Tama, 58. Ito namang isa, ilipat din natin. Lagay natin sa April. Okay. Yun. So, verify natin. January 51. Tama. February 96. Ayun. So, lahat ng letter A yan. February, March 58. April. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, pwede na natin kopyahin ulit to. So, nakapaggawa na tayo ng formula dito sa pang letter A, product A. Pwede natin i-copy sa ibang product. Yan. Okay. So, ayan. Mas madali na tingnan ngayon kung yung trend ng product A natin ay pa taas or pababa. So, ayan. Usually, mabenta siya nung February at bumaba nung March, April. Product B naman, so wala masyadong pinagbago. Product C, ito, tumaas naman, kaso bigla nawala. Medyo mahirap intindihin. Dito naman sa sa product D, mataas, bumaba, walang benta, at nagkabenta. So, ayan. Kung ano naman yung mga dahilan yan, depende na kung paano i-analyze. So, ito yung VLOOKUP. Ginamitan natin ang formula ng VLOOKUP. Ngayon naman, paano natin gagawin yung HLOOKUP? Ang HLOOKUP kapag horizontal lookup. So, ito kasi, vertical yung data natin. Vertical siya, pababa siya. Kaya, VLOOKUP ang ginamit natin dito. Ngayon, kung ang data natin, so, copy natin to. Copy, tapos, paste muna natin ng copy ulit. Paste natin siya ng values lang, and then, saka natin transpose. Yan. Delete na natin to. Ngayon naman, kung ang set of data natin ay naka-horizontal, HLOOKUP ang gagamitin natin. So, ayan. Naka-horizontal siya. So, ito ay sales na lang siya. Sales. Sales. So, naka-horizontal yung data natin dito. Paano natin gagamitin yung HLOOKUP? So, ganun lang din. Katulad ng ginawa natin dito. Month. Yan. Kaya lagay natin yung bawat buwan katulad ng format nun sa kabila. April, month, product A, product B, product C, product D. So, regardless kung naka-vertical or naka-horizontal yung data, kung ganito yung gusto natin format, magagawa natin siyang ganito. Yan. So, dapat, pagka ginamit kong HLOOKUP, same ng kalalabasan. Dapat ganito rin. Try natin. So, nandito yung data natin. Naku, kailangan pala yung ulit. Transpose natin.
Kung ganito yung set of data natin, dito magagamit yung HLOOKUP. Kung ganito yung set of data natin, dito natin magagamit yung HLOOKUP. So ngayon, dapat itong nandito sa kabila, gawin natin, ito naman yung HLOOKUP. Dito yung VLOOKUP kasi vertical yung data. Dito naman HLOOKUP kapag ka naka-horizontal yung data. Regardless kung naka-horizontal or naka-vertical, since ganito yung gusto natin format, magagawa natin ma-arrange yung data. So, ito equals HLOOKUP. Ang ilo-lookup value natin, letter A. Saan yung table array? Select lang natin hanggang January lang. Row index number. So, pang ilan yung i-display niya? So, pang ilan? Pangatlong row. Ito yun. 1, 2, 3. Oops, may kulang. Dapat log exactly. Yun. Okay. So, baguhin natin. And then, dapat ito ay 2. Naku, mali. Yan. So, gawin natin. Ilak ulit natin yung formula. Ito. Ito. Tsaka ito. So, yung letter A ay dapat nakalock siya. Hindi siya dapat nagbabago. Yan. Kopyahin natin. Then, enter. So, hindi nagbago. Ida-drag na lang natin. Pang February. So, apat-apat lang naman yan. Kaya hindi tayo malilito. So, wag tayo malilito dito. March, tapos April. So, itatapat natin siya sa April. Oops, parang may sobra tong April na to. So, wala to. Hindi nabura. So, ayan. Pati yung January. Pati yung April, dapat itapat natin siya sa pang-April. Yun. Check natin kung pareho. So, 51 dito. 51 din dito. 96 dito. 96 din dito. 58, 58, 31, 31. So, pareho. So, ibig sabihin lang yan, mapa vertical or horizontal yung data, pwede natin gawin ang final format na naka-arrange pa rin. So, meron tayong formula, ikakopy na lang natin to. Since nakalock na naman yung array. So, ito, 55, letter C, 55 din. Okay. Yan po. Dito po nagtatapos ang paggamit ng SUMIF, SUMIFs, VLOOKUP, HLOOKUP,
Okay. So see you on next video.